Inamin mismo nitong si Anthony Edwards na nahirapan to mula sa depensa na ginawa ng Lakers sa Game 2, na mismong isa sa dahilan kung bakit nawala nga raw yung opensa na ginagawa niya sa game. At sinabi niya na nalito siya sa mismong strategy na ginagawa ng Lakers pagdating sa depensa dahil sa malaking pagbabago nga raw na ginawa ng mga too adjustment. Literal na natanggalan nga ng angas itong si Edwards sa Game 2 plus nakabawi pa sa kanya itong si Luka. First quarter pa lang kasi meron ng 16 points itong si Luka, samantalang ang overall points na ginawa lang nitong Minnesota 15 lang sa first quarter. Halos puntos lang nitong si Luka yan mga pare koy. Halos 2 beses din kasi trinashtok nitong si Edwards si Luka mula sa Game 1 at Game 2 sa mismong warm-up court nitong Lakers na ginawa nitong si Edwards. Talagang hinahanap niya itong si Luka matrashtok lang. Sinabi rin nitong si Edwards yung tungkol sa depensang ginawa sa kanya ng Lakers na sobrang nakakalitong araw talaga at nagdesisyon siya na pag-aralan ang nangyaring Game 2 sa video review para mas maging handa nga raw siya sa susunod na laro nila. Aminado kasi siya na ito yung unang pagkakataon na naranasan niya sa Lakers ang ganitong klaseng zone-like coverage, at aminado siya na nandyan mismo yung pressure na nakuha niya at sinira yung magandang opensa na ginagawa niya. Sa Game 2 kasi nakapagtalaya ng 25 points pero sobrang pinahirapan siya sa depensa mula sa zoning at double team na ginagawa sa kanya ng Lakers. Kaya ang Timberwolves nakapagtala lang ng 85 points sa buong laro. Yan yung pinakamababang puntos rin na nagawa nila sa buong season na to. Nanalo ang Lakers sa Timberwolves sa score na 94-85 at naitabla nila yung serye sa 1-1. Pinangunahan mismo ni LBJ at Luka ang Lakers na nagtala ng combined 52 points, 23 rebounds at 16 assists. Si LBJ nag-ambag ng 21 points, 11 rebounds at isang mahalagang steal kay Anthony Edwards para masira nga raw nito yung momentum sa game niyan. Habang si Luka nagtala ng 31 points, 12 rebounds at 9 assists. Sa Game 1 na nangyari, nagtala ang Timberwolves ng franchise playoff record na 21 3-pointers mula sa 42 attempts nila. Pero sa Game 2, pinigilan sila dito ng Lakers at nakapagtala lang yung mga yan ng 5 for 25 shooting mula sa 3-point range. Yan din mismo yung pinakamababang porsyento nila ngayong season. At ayon mismo sa mga analyst mga pare koy, ang shooting variance at foul trouble ng ilang key players ng Timberwolves ang isa talaga sa dahilan ng pagbagsak ng kanilang 3-point shooting efficiency sa game. At sobrang naging epektibo yung paggamit ni JJ Redick pagdating sa mga key player niya sa depensa mula kila Bando, DFS, Jordan Goodwin at Gabe Vincent. Yan kasi yung mga player na sobrang nangibabaw sa nangyaring Game 2 pagdating sa depensa at talagang naging stopper yan para dito sa mga elite scorer ng Timberwolves. Kaya nga kung sakali lang mas magandang mabigyan niya ng mas mataas na playing time sa Game 3 na mangyayari. At itong si Luka kasi ang trumatrabaho dyan pagdating naman sa mga perimeter kasama itong si LBJ at Reeves, dahil ito nga yung nakikita nilang malaking butas sa depensa ng Wolves mula dito kay Rudy Gobert na sobrang hina pagdating sa perimeter defense. At dyan naman mismo kumukuha ng easy points itong Lakers sa mga perimeter shot nila. Samantalang si Ant-Man pagtapos ng Game 2 na nangyari talagang natahimik at walang interview na pang tatrash talk yan sa Lakers. At mukhang natauhan ng araw yan sa ginawa sa kanya nitong si Luka sa Game 2 na nangyari.